Heto na, iluluto ko na ang mga nakuha naming kabuti sa kaila-ilaliman at kasulok-sulukan ng mga kawayan. Mansinakak ni. Katatapos ko lang kasi kumain ng ginataang munggo, di pa ako nainom ng tubig. Hello mga katukmol at mga ka-vertebrates. Iniba ko yung tawag kasi maraming nagre-request. Na-miss daw kasi nila yung ganyang tawag ko sa mga viewers ko. So lingid naman siguro sa inyong kaalaman na nanguha kami ng mga kabuti or uong kamakailan. Kasi nga tag-ulan kaya maraming tumutubo ngayon. So pagdating ko sa bahay, hinugasan ko syempre kasi may lupa-lupa pa yan. Tinanggal ko na rin yung mga magugulang na ugat tsaka tangkay. May ugat ba ang kabuti? Meron naman no. Basta pinagugunting ko yung mga hindi na kailangan ba. Yung mga matitigas na part. Tsaka yung sa tingin ko madumin na. At ayan, tapos na. Yun lang. Charot. Bukod kasi sa pinag-iisipan ko pa kung anong luto ang gagawin ko, nag-aalangan din kasi akong iluto siya, baka kasi nakakalason. Pero, dahil nga sa na-edit ko pa naman ang vlog ko na ito, ibig sabihin, buhay pa ako. So, edible siya, di siya nakakamatay. Nilabas ko na lahat yung mga kakailanganin ko kasi sa kahoy na naman ako magluluto para tipid sa gas. Ang mahal-mahal pa naman ng gasol dito sa Pilipinas. 925 bili namin. At syempre para mas provincial style na rin yung pag-deliberate ko sa vlog na ito. So ganyan, lalayo ka tapos babalik ka. Para kunwari kinuha mo yung upuan sa paglalaba. Ganyan kasi yung upuan sa amin kapag maglalaba ka. Nagbalat, nagdikdik at naghiwa ako ng maraming bawang. 3 ulo. Tapos habang naghihiwa ako ng bawang kasi matagal yan, pinahiwa ko na rin sa kapatid ko yung kabuti. According to his own disciplinary action. Para mabilis tayong matapos kasi 2 putahe ito, ha? Habang may bitbit akong mga panggatong, lumayo ako sa camera tapos bumalik ulit. Para kunwari malayo pa yung pinanggalingan ko, galing sa bukid ganyan, tapos magmumuka akong nangahoy pa. Ganon ang pagbablog. So ano to, behind the scene lang pala itong mga pinapakita ko sa inyo, ano? Tamad na kasi ako mag-cut ng video, Bala kayong umintindi na lang dyan, Ngayon, paparlangan ko na yung dalikan. In Tagalog ay sisindihan ko na po yung mga panggatong sa kalan na made of clay. Ba't na nakapatong sa parilya itong kawali? Sisibukan mo siya para umapoy. Ibig sabihin, hihipan or iboblow. Basta iboblow. Lagyan ng mantika. Pag uminit na, ilagay lahat ng minced na bawang la onion. Tapos iwanan hanggang sa masunog. O, diba? Akala nyo kayo lang kayang mang-iwan? Kaya ko din. Pero binalikan ko din agad. Baka kasi masayang. Tustahin lang yan hanggang sa umabot sa golden era ni Ramon Magsaysay. Parang ganyan, Teka lang, parang nagawa ko na to, Ano to, deja vu? Kakagawa ko lang pala to dun sa lugaw, no? Diba? Naalala nyo? So, okay na yan. Magtira lang ng kaunti para paggisahan natin ng mushroom. Huwag nyo na antaying uminit pa kasi kanina pa yan mainit. Ilaglag ang mushroom or kabuti. Kinalahati ko lang, di ko nilagay lahat. Kulang pa yata sa kalahati yung nilagay ko. Kasi konti lang naman kailangan ko dyan. Tinabi ko yung natira para sa pangalawang putahe na lulutuin natin mamaya. Isahing mabuti, tapos lagyan ng butter. Pero margarine lang po nilagay ko. Yung nabibili ng tingi-tingi sa palengke. Kasi mahal ang butter, hindi gaya sa Saudi na binibenta ko lang per kilo. Talagang 5 real, ang dami na. Pero dito, Diyos ko, di ko afford. Kasing presyo na ng cheese. Halu-haluin hanggang sa matunaw yung butter. Timplahan ng paminta, tsaka lagyan ng Knorr cubes. Beef flavor ang nilagay ko. Pero bahala ka kahit anong gusto mo. Pwedeng chicken, ostrich, or iguana. 2 piraso nilagay ko. Haluing maigi hanggang sa matunaw na yung cubes. Tapos budburan ng all-purpose flour. 1 cup ang nilagay ko. Gisahin ulit ng maigi. Pwede palang isabay sa paggisa ang harina, Buti na lang napanood ko sa TikTok. Lagyan ng tubig galing sa poso na mabuhangin. Kutuban mo lang kung gaano karami ilalagay mo. Pag kumulo na, lagyan ng fresh milk. Or kahit na anong klase, ayan natapon pa. Bibiglain dapat kasi yung pagbuhos. Basta kahit na anong klase ng gatas na available sa rep nyo or sa tukador ninyo, ilagay nyo dyan. Kung wala, pwedeng gatas ng ina. Kasi best for babies naman yun up to 2 years of age and beyond. Or higit pa, ganun. Ilan na ba edad mo? Diba higit 2 years old ka na? O, di pwede pa rin. Lagyan ng toyo paunti-unti lang para lang magkakulay siya. Ulit-ulitin hanggang sa makuha mo yung kulay na gusto mo. Huwag nyo nang lalagyan ng asin kasi maalat na yung Knorr cubes. Tinikman ko, masarap na, kaya okay na yan. Itabi na natin ang mushroom soup. Ngayon, sa panibagong kawali, buti na lang talaga 2 kawali namin. Maliit nga lang ito. Lagyan ng mantika at hayaang uminit ng uminit. Tapos, ayan. So, alam nyo na kung ano lulutuin natin. May nabili kasi akong CDO ulam burger sa may Robinsons Supermarket sa San Carlos Town Center. 70 pesos lang isang container. 6 na piraso na yung laman. So, tama po yung iniisip nyo. Magluluto ako ng burger steak in mushroom soup ala Jollibee. Kuhang-kuha ko naman na yung lasa ng mushroom soup. Pero dito sa burger, di ko sure kasi binili ko lang naman ito. Kaya pinapaubaya ko na sa CDO yung kalalabasan ng luto ko. Tinabi ko muna, maya ko natikman. Pumunta muna ako dito sa bukid para kumuha ng papaya. Ayun pala yung papaya na pinagkuhanan ko last vacation ko. Buhay pa rin hanggang ngayon, namumunga
pa. Kaso masyado ng mataas kaya dito na lang ako kukuha sa may mababang paaralan. Sasahog ko kasi sa papaya yung kabote. Tapos sasagsagan lang ng bagoong para may sabaw. Kasi ayaw ng tatay ko pag ganung mga luto sa burger stick ba. Tatalakan niya ako. Gusto niya kasi yung may mga sabaw na ulam. Parang nung last vacation ko din, nagluto ako dati ng tahong. Ginawa ko siyang baked mussels. Yung inoven ko ba tapos may cheese sa ibabaw. Diyos ko, napagalitan ako be. Expect niya kasi yung sinabawan sa luya na may kamatis, yung gagawin kong luto sa tahong. Hindi pala. Kaya ngayon, heto, sasabawan ko yung natirang kabote. Wala kaming pananim na ampalaya, pero yun sana yung mas bagay dito. Yung talbos lang ba? Kaya kumuha na lang ako ng mga talbos ng saluyot. Pwede rin naman daw ito. Okay na yan, uwi na tayo. So, madali na lang itong susunod na lulutuin ko. Ano? Medyo natagalan lang ako sa pagbabalat nitong papaya. Ganito yung kagandahan kapag sa labas ka lang nagluluto. Kasi kahit na makalat ka, or sadyain mo mang magkalat talaga, katulad dyan sa ginagawa ko, walang problema kasi may walis tingting naman. After ko mabalatan at makorkor yung buto ng papaya, ginalip-galip ko na ng medyo maninipis. Ganyan sa nakikita nyo. Ayan, tapos ko nang maipreparatory lahat ng mga sangkap. Lagyan ng tubig na mabuhangin ang kaserola. Lagyan ng dinikdik na loya. Tapos takpan. Ay, ba't ganun? Naging sahog niya yung takip. Mali pala yung nakuha ko. O, ito sakto na. Antayin kumulo. Kapag kumikibot-kibot na yung tubig, sagsagan na ng inasin or bagoong. Lagyan lang pala. Hindi mo man kasi pwedeng sagsagin yan kasi boneless eh. Ang sinasagsag lang kasi na bagoong yung may laman na isda. Hindi mo naman pwedeng sagsagin yung boneless, di ba? Tapos lagyan mo na rin ng seasoning. Lagyan mo ng asin kung ayaw mong masyadong gamitin na pampaalat yung bagoong. Yung iba kasi, konting bagoong lang nilalagay, pampaamoy lang ba? Pero yung pampaalat nila, asin pa rin. Ilagay na yung papaya, tapos isunod agad yung kabote. Actually, dapat mas mauna yung kabote kasi matigas siya. Kaso, na-realize ko na lang yan nung naluto na. Mayat maya ay ilagay na yung dahon ng saluyot. Tapos pakuluan lang ng kaunti hanggang sa maluto na lahat ng mga gulay. Tinikman ko lang saglit, baka maalat, pero carry na. Kaya ipinasok ko na sa loob ng kusina. Inuna ko ng sandukin tong burger steak. Wait lang, nauuna yung voice over. Masarap kaya ito? Masarap naman siguro, no? Lalo na sa mga gutom. Tapos ito naman yung sinabawan na papaya. Dito na natin gagamitin yung tinusta kong bawang kanina. Ganyan kasi yung sineserve sa Jollibee, 'di ba? May toasted garlic sa ibabaw. Ngayon, kain na po tayo. Unahin ko ng tikman itong burger steak. Masarap yung sauce, malasa, creamy. Sauce pa lang, pwede ng pang-ulam. 8/10 siguro kasi medyo matigas pa yung mga tangkay ng mushroom. Pero yung burger patty, 6/10, pwede na kaso may nalalasahan kasi akong matamis. Hindi gaya nung burger sa Jollibee, amoy pa lang ang sarap na talaga. Mura lang din naman kasi bili ko. Kung Angus beef burger sana, mas masarap. Kaso ang mahal, nasa 400 pesos, 4 na peraso yata. Ito namang may sabaw, simple lang pero masarap. Matigas nga lang din yung mga tangkay ng mushroom na sumama. 8/10 na lang din siguro. Diretso yung sariling luto. So, yun lang. Kain natin kayo. Baka nagutom na kayo. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy and hungry.